On behalf of the Commission on Higher Education, I welcome all of you to this year's Unifast Higher Education Institution Orientation. Ako po ay nagpapaumanhin dahil hindi ako makakadalo ng personal sa inyong okasyon ngayong araw. Ngunit nais kong ipaalam sa inyong lahat na kaisa niyo ko sa paghatid ng libre at dekalidad na edukasyon sa mga kabataang Pilipino. 7 taon na ang lumipas mula nang maipasa ang Republic Act 10931 o mas kilala bilang Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Ang gusto ng batas na ito ay mabago ang buong direksyon ng mataas na edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng tuition at miscellaneous fees sa ating mga pampublikong pamantasan at gabayan ang ating mga nangangailangang mga pamantasan, publiko man o pangpribado, sa pamamagitan ng pagbigay ng dagdag na suporta para sa pang-araw-araw na gastusin ng ating mga estudyante sa pamamagitan ng tinatawag na tertiary education subsidy na ibinibigay sa mga prioridad na sektor ng ating lipunan. Ang ating gusto noon, nung ating pinaglalaban ang libreng edukasyon, ay mabigyan lahat ng mga nangangarap na kabataang Pilipino at ng kanilang pamilya na nananaginip, nangangarap na makapagtapos ng kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng paggabay ng pamahalaan sa kanila. Tayo ang, sa aking pagkakaalam, kaisa-isang umuunlad na bansa sa buong mundo na nagbibigay ng libreng pampublikong edukasyon. Mula noong 2017, mahigit 2 milyong mga kabataang Pilipino na ang nakakapag-aral ng libre taon-taon at lagpas 250,000 kabataang Pilipino ang nakakatanggap ng tinatawag na tulong-dunong at tertiary education subsidy. Ito ang mga numerong ating inuulat taon-taon at nire-report sa ating mahal na Pangulo kung siya o sa pagkakataon na siya ay magbibigay ng tinatawag na State of the Nation Address. Kasama natin ang ating Pangulo, ang ating kampyon ng edukasyon sa kagustuhang maipagpatuloy ang programang libreng edukasyon para sa lahat. Maririnig nyo naman sa SONA noong nakaraang taon at sa taong ito, ang commitment ng ating pamahalaan sa bibig mismo nagmula ng ating mahal na Pangulo na tuloy-tuloy ang libreng edukasyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa ating mga kampyon ng edukasyon sa Kongreso at Senado sa taon-taong pagbibigay ng sapat na pondo para sa implementasyon ng free higher education. Dumating ang pandemya noong 2020 at talaga namang tayo ay nahirapan. Tulad ng mga bayan na sa buong mundo, nahirapan tayo unang-una na patakbuhin ang ating mga pamantasan at ang mas mahirap ay paano maibigay ang tertiary education subsidy sa ating mga beneficiary. Parang laglag na langit ang test para sa ating mga kabataang Pilipino. Dahil ang test ang naging kanilang pinagkuhanan ng pang-araw-araw na pangangailangan, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga pamilya. Ako po ay umikot sa iba't ibang rehiyon para puntahan mismo sa bahay ang ating mga test grantees. Ako'y nagbibisikleta do sa aking padyak claiming victory for free higher education.
At talaga namang napakinggan ko kung gaano kahalaga ang test sa panahon ng pandemya. Ang iba, ginamit ang test, hindi lamang pangbili ng mga gadget para makapag-online learning, kundi ginamit pampaayos ng kanilang bahay, pagpapatayo ng sari-sari store para sa kanilang mga magulang. Yung iba naman ay ginamit ito para magkaroon ng livelihood sa likod ng kanilang bahay, pag-alaga ng mga manok at iba pang hayop. Ang marami sa kanila, ang pinagkunan lang ng pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang buong pamilya ay galing sa tertiary education subsidy. Mula noong 2017, nung naipasa ang batas, at 2018, nung ito ay unang i-implement noong June 2018, ang mga guidelines at proseso ng ating programa sa Unifast ay tuloy-tuloy nating pinagaganda at pinagbabago. Alam niyo po, nung ginagawa natin yung IRR at ako mismo ang nagsulat ng halos 70% siguro ng IRR. Wala tayong mapagkopyahan noon na magandang programa. Dahil tayo lang nga ang gumagawa nito sa mga umuunlad na bayan. Kaya't ang mga guidelines natin noong 2018, aminin ko man, ay nagkaroon ng madaming problema sa implementasyon. Iba yung sinusulat, yung mga patakaran, iba na yung pagdating sa mga pamantasan. Kaya't every year mula noon, ang utos ko sa Unifast Secretariat ay umupo kasama ng ating mga pamantasan at tignan kung paano natin mapapaganda at mapapabuti ang ating guidelines. Marami na pong nabago mula noong 2018 dahil regular na bumabalik ang Unifast Secretariat sa Unifast Board para i-report kung ano ang nangyayari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ano ang nagiging problema, at ano ang solusyon. Mula sa issue halimbawa ng liquidation, yan ay ating tinutukan, paano mapapabilis ang pagdating ng pera, hindi lamang sa mga bata, kundi sa ating mga public universities. Ano ang information system papunta sa mga bata? Paano pinipili ang mga benepisyaryo? Paano isa-substitute kung meron mang nawala? Paano pababalikin ang mga beneficiary na lumipat mula sa isang eskwelahan papunta sa ibang eskwelahan? Lahat ng ito ay kasama ngayon sa orientation na ginagawa natin ngayong araw na ito. Today, this orientation ensures everyone that you are kept informed of the recent decisions made by the Unifast Board, which are all aimed at improving the implementation of the program and ensuring that the objectives and targets of CHED and the Unifast Board are met. Sa pamamagitan ng ating mga resource speaker mula sa Unifast, mas nalalawak ang kaalaman ng lahat sa mga proseso at sa implementasyon ng programa ng Unifast para maiwasan natin na maging biktima halimbawa ng fake news, maging biktima ng mga illegal na activities na ginagawa. Marami dito ay talamak ngayon, nababasa ninyo sa social media, at iba pang mga proseso para madali o mapadali ang implementasyon ng ating programa. Sa ating mga partner higher education institutions, at sa ating mga kasama mula sa CHED Unifast, ako'y nagpapasalamat sa inyong tuloy-tuloy na suporta, sa inyong sakripisyo, para maayos at mapabilis ang sistema ng pagbibigay ng financial assistance sa ating mga grantees. Alam nating lahat at paulit-ulit kong sinasabi ito, ang tagumpay ng free higher education, TES at TDP, ay hindi nakasalalay lamang sa CHED at Unifast. Nakasalalay ito sa inyong tulong, sa inyong kooperasyon,
sa inyong suporta bilang mga focal persons na nandoon mismo kaharap at kasama ng ating mga estudyante. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay ang ating mga pamantasan sa Pilipinas.